Kamusta at maligayang pagdating sa AI na ginawa ng Blue Ventures na video ng pagsasanay. Sa video na ito tinatalakay natin ang proseso ng pagpapatunay ng datos sa bawat isa sa 4 na validation sheets. Ang lahat ng data sa sistemang data ng pangingisda ay pinapatunayan sa Smartsheet. Ang data ay ipinapadala para sa pagpapatunay sa 3 sitwasyon, isang mga bagong pangalan o iba, na impormasyon ay idinagdag sa Kobo Collect, 2 ang mga numerong halaga tulad ng haba, timbang, o presyo ay lampas sa mga threshold, o 3 walang katugmang pangalan sa reference file. Kapag na-validate, ina-update ang master datasets at reference tables. Ang mga drop-down list sa Kobo Collect na mga survey ay automatikong ina-update gamit ang mga bagong pangalan na idinaragdag sa mga reference file. Ang pag-validate ng data ay isang napakahalagang bahagi ng sistema ng data at pumipigil sa mga problema at hindi pagkakatugma sa hinaharap. Sa huli, gagawing mas mabilis at mas mahusay ang mga pagsusuri at paggunita ng prosesong ito. Ang data para sa pag-validate ay ipinapadala sa isa sa 4 na talahanayan, mga pangalan at gears, babala ng halaga, mga espesye o iba pa. Bawat talahanayan ay nangangailangan ng tamang pagpili mula sa drop-down list o mano-manong pagpasok ng halaga. Ang prosesong ito ay para sa hinaharap na pangangailangan sa pag-validate ng data. Lingguhang email na may impormasyon at mga link ay ipinapadala para sa pag-validate ng data. Ang mga karagdagang notifikasyon mula sa Smartsheet ay maaring ipadala sa pamamagitan ng email upang sundan ang hindi kumpletong mga pagpili sa pag-validate ng datos. Ang unang hakbang ay magbigay ng contact point at email address para sa mga responsable sa pag-validate ng datos. Ang mga individual na ito ay makakatanggap ng lingguhang email na naglalaman ng mensahe ng bilang ng mga nakabinbing hanay ng pag-validate at mga link sa bawat talahanayan ng pag-validate sa dynamic na pagtingin. Inirerekomenda namin na kumpletuhin ng mga kasosyo ang pag-validate sa Smartsheet Dynamic View gamit ang kanilang Smartsheet account. Pindutin ang Dynamic View link sa email upang buksan ang isang bagong browser window na may setup na parang talahanayan. Dito, maaari mong i-validate ang mga entry. Pindutin ang isang hanay upang simulan ang pag-validate, at lilito ang detalye na panel sa kanan. Suriin ang mga field ng konteksto at punan ang mga field ng pagpapatunay. Ayusin ang talahanayan ng pagpapatunay upang magkasama ang magkatulad na pangalan at species. Mag-iwan ng komento kung may kailangang atensyon. Susuriin at tutugan ang Blue Ventures. I-click ang I-save para i-save ang iyong pagpili. Kapag napatunayan, mawawala ang hilera mula sa iyong view. I-click ang susunod na hilera at ulitin ang mga hakbang para sa lahat ng entry. Ngayon, suriin natin kung paano kumpletuhin ang pagpapatunay ng data sa bawat talahanayan. Matutuklasan mo na ang bawat talahanayan ay naglalaman ng partner, admin 3 landed, at data collector, upang magbigay ng konteksto para sa data na kailangang mapatunayan. Sa loob ng names and gears table, sinasabi ng Kobo field sa mga kasosyo kung anong uri ng data ang kailangang mapatunayan at ang bagong data o halaga na ipinasok para sa kaukulang field na iyon. Kasama ang mga pangalan ng mangingisda, mamimili, taga-kolekta ng datos, pamalakaya, lugar ng daungan, at gamit pamalaot. Nakatala ang kasarian kung ang patak ng Kobo ay mangingisda o mamimili. Ref match 1, 2, at 3 ay mga pangalang halos katugma sa database. Kung walang laman ang mga patlang, walang umiiral na mga pangalan na tumutugma sa bagong datos. Maaaring mahanap ang submission ID para sa bawat entry, depende kung ito ay mula sa mga daungan, pagpoprofil, komunidad, o survey ng kabahayan. Kinakailangan ng mga kasosyo na pumili ng opsyon sa pagpapatunay batay sa bagong datos at ibinigay na konteksto. Makikita lamang ito sa panel ng detalye. Mayroon kang opsyon na pumili ng isang patlang na may tamang datos. Maaaring ito ay ang bagong datos o isang pangalang umiiral na mula sa mga patlang na ref match 1, ref match 2 o ref match 3. Mayroon ka ring opsyon na ipasok ang isa pang halaga sa pamamagitan ng pagpili ng iba pa, o alisin ang hilera dahil hindi ma-validate ang datos. Kung pinili ang iba, ilagay ang nais na pangalan sa patlang na iba. Mawawala ang mga entry kapag na-validate na ang datos. Kailangan ng karagdagang hakbang para sa mga pangalan ng gamit. Kung nagpapatunay ng gamit, piliin din ang kaugnay na uri ng gamit bago matapos.
Lalabas ang grupo ng species ng gamit, kung ang Kobo field ay isang gamit na nagpapakita ng naangkop na grupo. Para sa pagpapatunay ng bagong pangalan ng mamimili, pumili ng hilera. Ang bagong pangalan ay Roy Newby, na umiiral na sa reference file ayon sa RefMatch 1. Kung parehong tao, piliin ang RefMatch 1. Kung ibang Roy Newby, piliin ang iba at isulat ang natatanging pangalan, tulad ng Roy Charles Newby. Pindutin ang save para makumpleto ang pagpapatunay ng data. Kung wala pa ang bagong pangalan sa reference file, magiging blanko ang RefMatch 1, 2, at 3. Kung tama ang bagong data, piliin ito sa pagpapatunay at isave. Kung babaguhin ang baybay, piliin ang iba, at isulat ang tamang pangalan. Tandaan, may ikalawang hakbang, piliin din ang uri ng gear. Ang talahanayan ng babala ng halaga ay naiiba sa iba. Dito, pipiliin ng mga kasosyo ang OY, kung tama ang mga babala ng timbang, haba, at presyo, and kung mali, o alisin, kung hindi maitatama o mapatunayan ang mga ito. Kasama sa talahanayan ang kasosyo, admin 3 landed, tagakuha ng data, pangalan ng mangingisda, petsa ng paglapag, at lokal na pangalan ng uri para sa babala ng halaga. May mga hanay na nagbibigay konteksto sa uri ng babala kaugnay ng haba, presyo, o timbang. Ang mga hanay ng pagkalkula ng babala ay naglalarawan sa halaga ng unit ng babala batay sa numerator at denominator. Maaaring ito ay timbang kada individual, presyo kada kilo, haba kada individual, o lapad kada individual. Ang numerator ay naglalarawan sa halaga ng babala at mga unit nito, habang ang denominator ay naglalaman ng bilang o timbang. Halimbawa, kung ang haba ng babala para sa Skylaser ata ay 150 cm, ito ay masyadong malaki at mali. Kaya't pipiliin natin ang N o hindi sa ilalim ng tama. Kung N ang tama, kailangan din nating ibigay ang tamang bilang, unit o denominator. Matapos makipag-usap sa kolektor ng datos, nalaman naming millimeters ang tamang unit, kaya ina-update namin ito sa 15 cm. May babala sa presyo, 500,000 Indonesian rupiah para sa 2 kilo ng octopus cyanea, na masyadong mataas. Piliin ang N sa tama at i-update ang presyo. Ang aktual na presyo ay 10,000. I-update ang mga kolum kung N ang napili. Ang talahanayan para sa espesye ay gumagamit ng parehong proseso ng pag-validate ng datos tulad ng sa pangalan at kagamitan. Magkakaroon ng kakayahan ang mga kasosyo na makita ang pinagmulan ng datos ng mga bagong lokal na pangalan, kung ito ba ay mula sa pagmonitor ng landings o survey ng profiling. Nakalista rin ang kaugnay na admin 1, admin 2, at admin 3 para sa bawat entry, pati na ang pangalan ng mangingisda at taga-kolekta ng datos. Maaaring makita ng mga kasosyo ang bagong larawan ng espesye na kinuha sa lugar ng koleksyon at ang bagong datos o halagang ipinasok bilang bagong lokal na pangalan sa Kobo. Tulad ng sa talahanayan ng mga pangalan at kagamitan, habang nag-scroll ka makikita mo rin ang RefMatch 1, 2, at 3, na nagpapakita ng magkatulad o katumbas na pangalan na mayroon na sa database. Kung blanko, walang umiiral na pangalan na tumutugma sa pangalan sa bagong datos na column. Kapag may karagdagang impormasyon tulad ng karaniwang pangalan sa Ingles, pamilya, o siyentipikong species na idinagdag, ito ay ilalagay sa talahanayan sa tamang kolum kasama ang submission ID. Para sa pagpapatunay ng datos ng species, dapat pumili ang mga kasosyo ng opsyon batay sa bagong data at konteksto. Makikita ito sa panel ng detalye kung saan may opsyon kang pumili ng tamang kolum ng datos. Ito ay maaaring ang bagong datos o pangalan na umiiral na mula sa pagtutugmang Ref 1, pagtutugmang Ref 2, o pagtutugmang Ref 3. Mayroon ka ring opsyon na maglagay ng ibang halaga sa pamamagitan ng pagpili ng iba, o alisin ng hilera dahil hindi maipapatunay ang datos. Kung iba, ang pinili mula sa mga opsyon ng pagpapatunay, mangyaring ilagay ang ninanais na lokal na pangalan ng species sa patlang na iba. Kung napili ang iba, o bagong datos, para sa beripikasyon, hinihiling namin sa mga kasamahan na kumpletuhin ang unang yugto ng pagkilala sa uri ng hayop gamit ang kaugnay na litrato. Kung hindi alam ang agham na uri, isama ang genus o pamilya ng lokal na pangalan. Kapag natapos, pindutin ang asul na "I-save" na button upang isave ang beripikasyon at mawawala ang hilera mula sa talahanayan.
Upang mapatunayan ang bagong uri ng hayop, magsisimula ako sa pagbubukod ng talahanayan batay sa bagong datos para madaling makita ang mga katulad na uri at may kumpara ang mga litrato. Sa pagsusuri ng litrato, malalaman ko kung ang hayop ay may bagong lokal na pangalan o umiiral na sa talaang kanan bilang ref match 1, 2, o 3. Makikita ang ref match sa talahanayan ng uri ng hayop na may lokal at agham na pangalan na pinaghiwalay ng underscore. Isinasama namin ang parehong lokal at pang-agham na pangalan sa ref match columns dahil ang ilang kasosyo ay may lokal na pangalan na nauugnay sa maraming species. Halimbawa, ang lokal na pangalan na baba ay nauugnay sa 2 species sa reference files. Sa pamamagitan ng pagsusuri sa bagong larawan ng species, natukoy at napatunayan namin na ito ay Mel Ichthys vidua, ang pink-tail triggerfish. Pipiliin namin ang ref match 1 bilang pagpipilian sa pagpapatunay at is-save ito. Kapag sinuri namin ang mga larawan ng bagong datos na AHUA, natuklasan namin na ito ay Acantharis triastigis, ang convict tang. Ang pangalan at species na ito ay nasa reference files, kaya pipiliin namin ang ref match 1 para sa pagpapatunay at is-save ito. Ang bagong datos na Simba-Simba ay wala sa reference files at mali ang spelling. Para makumpleto ang pag-verify, pipili ako ng isa pang opsyon at ilagay ang tamang lokal na pangalan, gaya ng Simba. Pagkatapos, gamit ang mga bagong larawan, tatapusin ko ang pag-verify sa pamamagitan ng pagkumpleto ng bagong siyentipikong species na may tamang pangalan. Kailangang kumpletuhin ng mga kasosyo ang unang yugto ng pagkakakilanlan sa pamamagitan ng pagbibigay ng bagong siyentipikong pangalan, pagkatapos ay makukumpleto ng Blue Ventures ang pangalawang pag-verify. Kung tama ang bagong datos tulad ng piskada, pipiliin ko ito sa ilalim ng mga opsyon ng beripikasyon at isasama ang bagong siyentipikong pangalan. Matapos suriin ang lahat ng larawan ng piskada, natukoy ko ito bilang Spirena putnamei, ang sawtooth barracuda, at isi-save ang entry na ito. Nirerekomenda ang paggamit ng mga field guides, fishbase.org, at Google Lens para sa identifikasyon ng species. Kung may katanungan, mag-iwan ng komento sa amin. Ang ibang talahanayan ng pag-validate ng data ay mas simple kaysa sa 3 iba pa. Piliin kung tama ang bagong data mula sa mga tanong na iba, sa survey, gamit ang opsyon ng pag-validate. Kung nais baguhin ang data, pumili ng iba at i-type ang bagong sagot. Maaari ring tanggalin ang data. Lahat ng pag-validate ay dapat may kasamang pagsasalin sa Ingles sa column na Validated Data English. Halimbawa, upang i-validate ang entry na ito na mula sa tanong na habitat sa survey ng sambahayan, itinala dito bilang HHS, una kong pipiliin ang opsyon ng pag-validate. Tama ang bagong data kaya pipiliin ko ang bagong data. Itatype ko ang pagsasalin sa Ingles sa kahon ng Validated Data English at pindutin ang save upang makumpleto ang proseso. Ang napatunayang datos ay i-update sa database, at kung naangkop, ang mga reference files ay i-update ng mga bagong pangalan, gears, at species. Ang datos na hindi napatunayan ay hindi lalabas sa dashboard visualizations o statistics, ngunit magagamit sa data download. Kung sa anumang oras ay makaranas ka ng mga error, may mga tanong, o nangangailangan ng suporta para sa pagkumpleto ng data validation, mangyaring mag-iwan ng komento o makipag-ugnayan sa team ng data system.